magtatanong sa'yo, patungkol ko sa mga katwiran na nasa iyo. Kaya, nagtatanong ko kayo sa book of John, chapter 3. In the book of John, chapter 3. John, chapter 3. Bible ay be ready to give an answer patungkol sa katuwiran na nasa iyo. John chapter 3. Alright, okay na nila. Ay ating sa verse number 1 to number 3. Verse 1 to number 3, John chapter 3, verse 1 to number 3. Okay, ready na po tayo? Okay, sabay-sabay tayo. Ready? There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, si Nicodemo ay pinuno ng reliyon, siya'y Pariseo. Alam niya ang mga kasulatan sa lumang tipan. Halos memorize niya ang book ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kaya itong ikaw ay paliwanag. Pero sa kabila ng lahat, at sinasabi rin niya, kilala niya ang Diyos, mayroong Diyos. Alright? At siya may naniniwala na ang Panginoon Kristo ay buhat sa Diyos at mula sa Diyos, liwanag, hindi ba? Sa usapan nila, liwanag. Verse 2 natin natin, liwanag. Okay? Alam niya ang lahat patungkol sa Diyos. But verse number 3, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Okay, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, hindi nakikita na alam ng Panginoon sa Kristo na itong si Nicodemo sa kabila ng kanyang katatayuan, hindi siya ligtas. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Paliwanag, At alam ng Panginoon, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Liwanag ba? At para makikita niya, anong kailangan ni Nicodemo? Kailangan niya what? To born again. Liwanag ba? Alam ng Panginoon sa Kristo na itong si Nicodemo ay hindi pa ipinanganak na muli. Bagamat maraming siya alam patungkol sa Diyos, okay? Hindi niya alam kung paano makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi niya alam. Okay? Hindi niya alam kung paano makakapasok at makikita ang kaharian ng Diyos. In verse number 4, tayo na, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? You see? Bagamat alam niya maraming bagay, pero bulag siya sa mga bagay na espiritual. Kaya, muling inulit ng Panginoon sa talatang 5. Kaya natuloy. And Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Okay? Ito na. Kung ikaw ang tatanungin, bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng born again? Ano ba ang ibig sabihin ng kapanganak muli? Of course, ang ating sagot is what? New birth. Yung born again, yung kapanganakan muli.
new birth is God. Is it okay? New birth is God giving a person a new nature. Ano the new birth? New birth is what? New birth is God giving a person a new nature. Okay? Diba, pinagdog po ang Panginoon sa Kristo? Ang sabi ng Bible? If any man be in Christ is what? Ano? Kaya ang new birth is what? Salvation. Tama ba? Ang born again is what? Kaligtasan. Tama? Pag pinanong ang Panginoon, ligtas ka, sabi ng Bible, ang sino mang nakay Kristo ay bago na siyang nilalang. Amen? Amen? Bago na siya nilalang. Alright? Now, bakit siya bago nilalang? And what changes can we expect sa isang tao na ipinanganak na muli? Anong pangyayari ang nagaganap at naganap sa isang buhay ng isang tao na siya'y na-born again? Number one, a new relationship. Ang pagkakaroon niya ng bagong kaugnayan sa Diyos. Alright? So salvation is a new birth. Alright? Ang natin that salvation is what? Is a new birth. Ang tao, okay, ay ipinanganak na muli, no? Sapagat ang Diyos ay nagbigay sa Kanya ng bagong kalikasan. Okay? Pakilas na? Salvation is what? Alright, tandaan niya na. Okay? And new birth is what? Lakas? God. Giving what? A person. Alin? Ng bagong kalikasan. Okay? Kaya dahil sa bagong kalikasan, ito nagpo-produce ng bagong buhay sa Kanya. Kaya talaga ang ligtas, may bagong buhay siya. No? Sapagat siya po'y ipinanganak na muli. Alright? Okay? You see? God giving a person a new nature. And number one is what? A new relationship. Ang pagkakaroon ng bagong kaugnayan sa Diyos. Alright? Isinilang siya muli. Sabi ng John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ipinanganak siya muli. A born again person has become a child of God. Yun nasa ilalim, no? Okay? Ang yung relationship, he become a child of God. Siya'y naging anak ng Diyos. John 1:12. Anong sabi natin sa tao? John 1:12? Okay? Ayan. Sino mo tumanggap ay pinagkaloob ng kapangyarihan, karapatan na maging anak ng Diyos. Alright? Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay permanenteng tumahan sa kanyang puso. The Spirit of God has taken up a permanent abode in His heart. Galatians 5:4 and 26 po. Galatians 4:6. Galatians 4:6. 4:6, ready? Galatians 4:6. Tayo na, ready? Sinuhin mo sa 5, ready? To redeem them that were under the law, that we might receive what? The adoption of son. Diba? Pagkuko, pag-ampon, bilang mga anak. Alright, now, sa talatang 5, then, sapagat anak na, talatang 6, pakalakas, and because we are what? Sons, ano nangyari? God had sent forth the Spirit of His Son into a into a heart, crying, Abba, Father. Now, ito po'y permanent na. Amen? Tatanungin mo, ito po'y permanente. Ang Espiritu ng Diyos ay tumahan sa ating mga puso. Amen? Dahil dito, dahil sumisigaw, O Diyos, aking Ama. Amen? Malakas ngayon ang loob na tawagin ang
Abba Father. Abba Father. Also, 1 John 3:24. 1 John 3 and 24. The new word is God. He being a person, a new nature. Alright. Okay. At pamahalaan ito yung pagkakaroon mo ng bagong kaugnayan sa Diyos. Ikaw ngayon ay kanyang anak. Siya ngayon ay iyong ama. At ang kanyang espiritu isinuko sa puso para permanente manahan na sa iyo. Are you with me? Permanente na ano? At dahil Diyos ko, natatawag mo ngayon na meron kang confidence na Diyos na nasa lahat ay iyong ama. Also in 1 John 3:24. 1 John 3:24 tayo na. And he that keepeth his commandment dwelleth in him. And he in him. And hereby we know that he hath abided in us by the Spirit which he hath given us. Okay? Oh. Now, bakit? Nung araw ba, nung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, bakit? Ano ba noon? Wala ka pang Spirit of God noon. Amen? Kaya hindi mo naiintindihan ang mga bagay ng Diyos. Parang telepono, di ba? Kung maaari may telepono sa lahat, pero kung wala namang connection ng putol, walang nangyayari. Pero mula ng manahan ng Diyos yung puso, nagkaroon ng kaugnayan, may connection niya. Hindi na putol, buo na yung kaugnayan. Kaya nakakatawag ka ng what? Abba Father. Nung araw wala yun. Okay? At dahil dito, no? Okay? Ngayon, you desire to know God. Ang taong pinangalan na muli, he desires to know God and seek to do so. May pagnanais na talaga. May hangarin. Pagnanais, hangarin sa mga bagay ng Diyos. Kaya dumaan ako. Amen? May buhay na eh. Nag-pray na siya, nagbabasa na siya ng Bible. Gusto niya patuloy pag umalang ng mga bagay-bagay ng Panginoon Diyos. Amen? Eh, tumatawag sa church, pero walang alam sa Bible, walang alam ng Diyos. Ang ibig sabihin na wala siya desire. So, number 1 is what? A new relationship. Number 2, love for God's Word. Love for God's Word. Alright? Yes, salvation is a new birth. Dito, meron siyang new relationship. Pangalawa, meron siyang yung love. Love, pag-ibig sa salita ng Diyos. John chapter 8 and 47. John chapter 8 and verse 47. Okay, ituturo nyo ito sa mga Bible study. Okay. John chapter 8 and 47. Tignan ninyo, ano yung kanyang pagkaunawa? Ano yung kanyang pagkakaalam? Ano yung opinion niya? Ano bang ibig sabihin ng new birth? Ano bang ibig sabihin ng born again? Nakikita nyo, maraming tao, bukang bibig ang born again, pero hindi alam kung anong ibig sabihin. At ang pinakamalungkot, hindi alam kung pupunta siya ng langit. Amen? Maraming nasasabi na siya born again. Member ng born again, pero hindi alam kung ligtas. Pangalawa is what? Walang alam sa Bible at hindi gustong umalam ng mga bagay ng Diyos. Ano yung sabihin? Hindi siya totoo. Tapos sa tunay na nakadanas ng kapangalan muli is what? Ipangalawa, pakalakas? Yes. Pag-ibig sa salita ng Diyos. John 8:47. He that is of God. Ano sabi? He that is of God, what? Ang sa Diyos nakikinig ng mga salita ng Diyos. Bakit siya nakikinig? Yung pag-ibig sa salita ng Diyos. Liwanag ba? Amen? Bakit nagkaroon ng pag-ibig? Anong kaya? Meron na siya ng what? New relationship with God. Yes. Ang sa Diyos nakikinig ng mga salita ng Diyos.
hunger. Meron siyang pagkagutom sa mga salita ng Diyos. Amen? And listen to me. And the Bible is God's voice. The Bible is God's voice. Okay? Sa isang tao na pinanganak ng muli. Okay? The Bible is God's voice sa isang tao na born again. Okay ba? Tinig ng Diyos sa kanya yan. Kaya, kanya yung pinakikinggan. Ibig yung dinggin ang salita ng Diyos. Ito'y matamis na tinig para sa kanya. John 10:47, John 10:27, my sheep hear my voice. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking napikiral at sila'y nagsisisunod sa akin. Amen? Amen? Patuloy na sumusunod. Bakit? Sa pag-ibig dinggin ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Hinahanap. Saan ang galing yung tinig na yun? Ano ba? Nakatuloy pa ako? Saan ang galing yung tinig na yun? Pamigil sa akin yung gusto ko marinig yun. Amen? Kaya alam na sa mga wala pagsabi, dito mo siya matatupuan. Sa Calvary Bible Baptist Church. Bakit? Ano yung nagawa? Meron siya? Number 2? Yes, meron siya love for God's people. Amen? Kaya, hindi ka bigatan sa kanyang Bible. Hindi ka bigatan sa kanya, hindi parang pamilipit o parang nasasakal siya. Kapag yung preaching ay hard, no, hindi ganun sa kanya. Amen? A person's attitude towards the Bible is a strong indication that he is saved. Okay? A person's attitude towards the Word of God is a strong indication that he is saved. Anong attitude yun? Pag-ibig sa God's Word. Amen? Pag-ibig na dinggin at pag-ibig na sundin. Amen? Attitude. Number 3. Number 1 John 3:14. Okay? Simple, di ba? Lagi natin na pag-uusapan. Lagi ko nabanggit. Pag-ibig ko naman, kayo naman ang magbubanggit sa iba. Kayo naman ang magtuturo sa iba sa mga Bible study niyo. Okay, ano yung aking title? Salvation is a new birth. And what is, ano ang new birth? Alright. New birth is God giving a person a new nature. Okay? Ano yun? New relationship, love for God's Word, and ano yun? Love for God's people. Love for God's people. A new attitude towards God's people is a mark. It's a mark of a born again person. Okay? A new attitude toward God's people is a mark of a born again person. Marami akong na-encounter. Nagpakilala na akong pastor. Nagpakilala na ako pastor ng Bible Baptist. Pero nakasimangot, hindi. Born again kami. I'm saved. Amen? Bakit? Ayaw mo kasi? Ayaw mo. Diretso mo ako. Hindi maganda. Ako mo yung pastor po ng Baptist. Pwede ba kita mabot kahit sandali lang patungkol sa Panginoon sa Kristo? Gusto naman natin. Ano? Di siya ako. Born again kami. Ayaw mo maligtas. Ayaw mo save. Ayaw. Siyempre ko yun, di ba? Napakaliwanag. Kaya ayaw na save. Gusto mo hindi. Amen? Ano yun? Listen. Kung talaga siya iligtas, di ba?
Ngingiti sa akin, kung pasulong niya. Tama? Kung talagang siya born again. Amen? So bakit ang tunay na born again, meron siya what? Love. Kanino? For God's people. Diba? Like 1 John 3:14, ang sabi ng Bible? Majesty. We know that we have passed from death to life because we love what? We love brethren. We love brethren. Okay, ano sa Tagalog yan? Kasi Tagalog, nalalaman natin tayo'y nalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ano yung kamatayan? Hindi naman eh. Dati, nasa ilalim ka ng kahatulan. Amen? Ang hindi sumasampalataya, hindi natulan na. Ihatol ka na. Pero nangyari, nung nalitas ka, mga bulihin ka, nalipat ka na. From death unto life. Amen? At isa sa katibayan na nalipat ka na sa buhay mula sa kamatayan is what? Nagsisi, may pag-ibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig, nananahan pa sa kamatayan. Ito mo, pag-ibig sa kapatid. Hindi kapatid, mga tao ng Diyos. God's people. Amen? Kaya Ecclesia, hindi makikita mo sa church. Lumatalo siya. Kaya nga, yung ayaw umatin, galit pa sa Baptist, galit pa sa Christian, maliwanag, hindi siya ligtas. Hindi siya ligtas. Okay? Now, take a case, ang ganda din po ito. Sabihin ko sa inyo, now, yung pakikisama, fellowship, no? Sa kapatiran gaya nito, no? Sa gaya nito, gusto niyo po yan? Okay, ay hindi mangyayari na hindi magkakaroon ng problema or friction. Ano yung friction? Is-isa. Is-is. Ano yung friction? Isa nagkakaroon ng alitan. Amen? Pagkatisod. Bakit? Bakit may pagkatisod? Basta yung tao, may tisod. Sabi ko, kung walang tao, walang tisod. Amen? Sa bakit tayo may ligtas dyan, nasa loob tayo. Amen? Lamang misa makapasal. Amen? Kapatid ko sorry, lamang misa talagang walang hapas kung magsalita, diretso. Hindi na nag-iisip. Diba? Okay? Pag gano'n naman, saved people do love saved people. Pagkakasi na? Pero sa kabila ng kusuran, sa kabila ng pagkakaroon ng tampuhan, ano sunod? Pagkakala, saved people do love saved people and decide to be what? To be with them. Amen? Hindi kahit kasi nung meron akong tapos sa iba, kayo pa rin ang gusto ko nakakasama. Kayo pa rin. Amen is it? Bakit gano'n? Sapagkat yes, yun ang isa sa katibay ng ipinanganak ng muli. Okay? Pag-ibig sa mga tao ng Diyos. No? Alright, pang-apat. 3 John 11. 3 John 11. Kaya sabihin mo na makakita ka born again daw siya, pero mas maligaya siya. Mas maligaya siya sa piling ng mga manlilibat, mga sugurol, tumato, pasukulyado, mas masaya siya doon at nakukornin siya sa kaligidaan nito. Mahirap. Okay? Mas malaki ang possibility na talaga hindi siya talaga totoo ipinanganak ng muli. Because same people love same people. Ay, pangapat, love for God's way. Love for God's way. Alright. Ano? 3 John 11, minamahal, huwag mong tularan ang masama. Okay mo yan? Amen? Minamahal, huwag mong tularan ang masama.
kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay saan? Sa Diyos. Ang hindi gumagawa ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita o hindi talagang nakakita sa Diyos. Ano ang pinapakita? Pangapat, alam of God's will. Alam of God's way. Saan magdating, no? Yung kaparaanan pa rin ng Panginoon ang ninanasa ng isang tunay na laligtas. Amen? Hindi para napiliin gumawa pa ng masama, ano man ang mangyari. Amen? Ang hanap pa rin siya yung God's righteousness. Okay? God's righteousness. Amen? Kaya nga, yes, Christian, no? Kaya nga, kung ang Diyos talaga ay nananaan sa isang buhay ng isang tao, okay? Ang buhay niya ay talagang magkakaroon ng pagbabago. Amen? Amen? Hindi para niya tularan, gawin ang ginagawa ng masama. Sabagat ang tunay pumaligtas, ang tunay na inanamuli ay may pag-ibig sa God's way. Lahat of what? Ay lahat of God's way. Pag pinapipili siya, masama o mabuti, mabuti kung pipiliin niya. And siya, gusto niya talaga pupunta. Okay. Talagang minsan magkakaroon magkakatisod, no? Magkakaroon talaga ng mga trials, problems, persecution, bagyo sa buhay, kasawian, talagang dadalasin niya. Pero, para pala yung umulit ng noon, nagruban ng ulit, nakita mo, babalik po rin. Pipiliin pa rin niya yung God's will. Number 5, the next. Okay. Perseverance. Perseverance. Salvation is evidenced by perseverance. Now, the word perseverance means what? Saan sa perseverance? Pagpapatuloy sa gitna ng pagdurusa. Maaaring yung pagdurusa. Okay, may maaaring yung pasakit. Amen? Na kung sa iba lang parang gusto kong mag-quit, pero hindi makapag-quit-quit. Nandun pa rin. Amen, sir? Amen? Perseverance. Sige po. John chapter 8:31. Alright? Makikita mo, yung mga tunay kong disipulo, inusig, sinaktan, pero hindi tumalikod sa Panginoon. Inusig, sinaktan, binilang ko, pero hindi ikinakwil ang ating Panginoon sa Kristo. Okay, John 8:31. Kaya mula, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo, nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkaganoon, tunay nga kayo ang aking mga alagad. Perseverance. Hindi pagpapatuloy. Babagdag pa, pero babangon. Amen? Amen? Maaaring bumagaan, pero unti-unti pa rin bumabangon. Amen? Amen, isa? Okay. Hindi siya makalayo. Hindi siya makalayo sa Panginoon. Maaaring, ito ang Diyos, ayaw niya pumasok pero ikot-ikot lang siya doon. Tuloy po ba? Hindi siya makalayo. At sa patuloy ko pa rin. Ang tawag ko? Perseverance. Nalihira, nagdurusa, pero nagtitiis. Baka magpatuloy pa rin sa Panginoon. Perseverance. Okay. Hebrews chapter 3:14. Hebrews 3:14. Ano din? Kaya, isipin, true faith keeps on keeping on.
Okay? Salvation is, okay, through faith, ano siya? Through faith keeps on, keeping on. In what? It perseveres. Nagpupunyagi, nagpapatuloy siya. Ha? Okay? Hebrews 3:14. Hebrews 3:14. Tayo nga po. Ready? Basa. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast hanggang sa katapusan. Dito mo? Hanggang sa katapusan. Amen? You know why? Sa bakit mo sabi ng Panginoon, okay, is the author and then what? Okay, yun bang laging pinabalik na inumpisa ka ng Panginoon, siya rin ang magtatapos sa iyo. Hindi kanya pagkakawalan. Amen? Sapagat ang katotohanan, hindi pa mga, listen pa ulit ko, sapagat ang katotohanan, kung bakit nakapagpapatuloy ka sa kanilang hirap, sapagat ang katotohanan kung bakit nakapagpupunyagi ka, hindi dahil ikaw, kundi siya ang nagpupunyagi sa iyo. Okay? Siya ang gumagawa sa iyo. Kung ikaw lang, matagal ka tumiwalan. Alright? Kaya ang tunay kong thinking is what? Hindi perseverance of the saints. Diba naman? The right, ang tamang term is what? Not perseverance of the saints. Diba ba? Perseverance of Christ in you. Si Christ ang nagpe-persevere sa not you. So thank God. Amen? Siya ang gumagawa sa tayo. Kaya sabi, true faith keeps on keeping on. Okay? Colossians 2:13. Yes, they keep on or they persevere because God works in them. Okay, nakapagpapatuloy sila sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa kanila. Okay? Philippians 2:13. Ano yan po? Ayan. Philippians 2:13. Okay, tayo nga po. For it is God. For it is God. Sapagat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kita mo? Sino na ang gumagawa sa iyo? Sino na ang gumagawa sa iyo? Alright. Bakit may pagnanasa kang gumawa ng mabuti? Bakit may pagnanasa kang mag-share magbasa ng Bible? Sino yung gumagawa sa iyo? Ayon sa kanyang mabuting kalooban. Okay. Now, in Colossians 1:29. No, ibig ko tandaan din itong Colossians 1:29. Ito yung isang paborito kong talata na lagi kong ginagamit. Colossians 1:29, tayo po na, whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me. Mightily. Dahil dito, nagpapagal din naman ako, nagpipilit ayon sa Kanya. Sa akin naman po, sa akin, sino naman po? Nang may what? May kapangyarihan. Amen? Diba yung minsan, tabi pa yung minsan, ayaw ko muna. Ang buhay na. Amen? Amen? Ayaw ko na mag-witness, pero nag-witness pa rin ako. Amen, Krishna? Ayaw ko mag-pray, nag-pray pa rin ako. Ayaw ko magbasa ng Bible, nagbabasa pa rin ako. Okay ba ba? Ayaw ko magbigay, pero nagtakot ako.
Isang matibay na katibayan ng tunay ay pinanganak din namin. May Diyos na ginagawa sa kanya mightily. Amen? Hindi ka mananalo sa kanya. Okay? Amen, isa? Kaya, yes, kaya ang tunay pong say, tapos na ba, ang tunay pong ligtas, he is not lazy. Diba namin? Ang tunay na ligtas ay hindi tamad. Okay? Sapagat yung Diyos na gumagawa sa kanya, ang kadahilanan kung bakit siya inspire. Amen? May pag-ibig. Pangalawa, may zeal, may devotion sa kanyang tagapagligtas. Nagsusumikap siya. Masilasi siya. May pag-ibig siya. Amen? Amen? Pero siya talagang true devotion sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Tayo natin ito. Kaya Diyos, salamat po sa katotohanan